Sa isang liga na honestly, drama na lang talaga ang puhunan. Isa sa mga kwento recently ay ang drama sa pagitan nila Mikey Williams at ng Token Tex. Specifically, Coach Chot Reyes and manager Jojo Lastimosa. Pero hindi ito yung typical conflict between a player and a coach. Hindi ito yung typical na misunderstanding. Umabot ito halos sa 2 taon ng tensyon. Maraming mga laro ang hindi nalaro. May mga salitang binitawan at sa huli, isang inevitable trade na ina-expect naman ng lahat din. So ang tanong ngayon, paano hindi nagkaroon ng magandang relationship ang isang elite player, isang legend coach, isang championship player, at isang championship coach? Bakit ngayon na halos patapos na or natapos na, bakit parang walang closure, walang malinaw na ending? Anong nangyari? Si Mikey Williams, hindi siya ordinaryong PBA player. Rookie pa lang siya, grabe na experience niya, overseas, local, etc. Immediately, talagang nasa MVP conversation siya. Ganun siyang klaseng player. Isa siyang elite guard who can score, create for others. And basically, kaya niyang buhatin yung isang buong team nang siya lang. Of course, it's going to be a team. Diba? Kailangan mo pa rin ng team aspect. Pero Mikey Williams is that kind of player. Diba, hindi naman siya magpa-final sa MVP sa unang season niya sa PBA kung hindi naman siya talaga ganong klaseng tipo ng player. A lot of people wanted him to be the rookie MVP. Pero ito yung season na nag-MVP si Scottie Thompson because of stuff na, wala sa stat sheet, aura, vibes, etc. And hanggang ngayon, to this day, marami nagsasabi na deserve ni Mikey Williams yung MVP na yun. To be a rookie MVP. Sa kabilang banda naman, si Coach Chot Reyes, okay, alam natin si Coach Chot Reyes, controversial figure sa Philippine basketball. Ikaw ba naman, coach ka ng Gilas Pilipinas? Of course, there's going to be a lot of scrutiny and criticism sa stint mo, whether andun ka or tapos na. Hanggang ngayon, pag Chot Reyes, automatically, ang fans ang iniisip yung stint niya sa Gilas Pilipinas. Never na siya makaka-recover doon. And yun yung talagang kapalit of coaching the national team. Pero lahat ng yun, alisin muna natin. Okay, because Chot Reyes, as a coach sa PBA, has achieved a lot. So basically, Mikey and Coach Chot, parehas elite or parehas magaling sa kung anong ginagawa nila professionally. Pero minsan kasi, kahit ganong kagaling yung player, ganong kagaling yung coach, there's going to be a lot of disagreements. There's going to be a lot of differences. Sabi nga nila, kapag hindi tugma, hindi talaga siya tugma. Wala na tayong magagawa. So let's take a deep dive kung ano ba talaga nangyari dito. March 2022, sa kalagitnaan ng isang Governor's Cup game kontra sa Blackwater. Up 30 ng TNT, naka full court press ang Blackwater. After ng trap, si Mikey Williams nag-turnover. Ang kasunod, substitution. At doon, may onting sagutan between Coach Chot Reyes and Mikey Williams. Well, they're getting into a little exchange there, Coach Chot and Mikey. What's that about? Hindi mainit na sigawan, pero halatang merong hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng laro, tinawag ni Coach Chot na normal lang yung nangyari na yon. Bahagi lang ng team culture. Na hinahayaan lang nila na ang players na magkaroon ng emosyon at magsalita. Coach also added na mas okay na yan kaysa kinikim-kim daw nila. Pero kahit pa sabihin natin na normal to, para sa marami, ito yung ngayon looking back, ito yung naging unang pahiwatig na may posibleng mas malalim na tensyon sa pagitan nilang dalawa or at the very least mismatched personalities. Pagkatapos ng kanilang championship run, automatic na pinag-usapan ng contract ni Mikey. May clause siya for renegotiation at bilang finals MVP, expected na mataas ang magiging value niya. Simula pa lang daw sa proseso, komplikado na ang naging negosasyon. Umalis si Mikey papuntang US habang ongoing ang kanilang usapan. It went over days, weeks, and months at walang naging malinaw na updates sa progress. Nung naitanong ang sagot ni Coach Chot sa media, apparently, I am not doing a good job. So let's break that down. Yung phrase na yon, it's ironic pero obvious na merong halong frustrations. You don't use the word apparently nang wala lang, especially considering the tone of what he said. Pero later on, sinabi na lang niya na magfo-focus kami kung sino yun nandito. Habang wala si Mikey, nag-adjust ang TNT. Nag-focus sila sa depensa, sa mga veterans sila, and sa kung sinong meron silang players. Pero halata sa galaw nila na iba yung team nila kapag wala si Mikey. Wala yung main scorer. Lumalabas din yung narrative along the way na masyadong malaki yung hinihingi ni Mikey
Pero wala rin naman naging kumpirmasyon mula sa kampo niya. At simula dito, hindi na lang siya basta naging negosasyon. Nagkaroon ng personal dynamics na haluan na ng bahid, kumbaga, ang kanilang relasyon. For Barangay Ginebra, seeming they have a lot more energy than they had earlier. Mikey Williams from long distance. Yes! Oh! It's over. TNT. It's over. Final hit. No! And TNT is the champion of the Governor's Cup for 2023. 2023 Governor's Cup kontra sa Barangay Ginebra. Panalo sila sa serye, panibagong championship, panibagong finals MVP para kay Mikey Williams. Pero pagkatapos nito, despite winning a championship against their rivals, when they needed it the most, pagkatapos, biglang ng ghost. Wala siya sa training camp, wala sa mga games, at wala ring official update about the situation. Ang naging pahayag ni Coach Chot, radio silence. Hindi raw sila nag-uusap. At sa mga sumunod na buwan, ilang beses siyang nagsabi sa media na he's not counting on it. Hanggang sa ilang taon na ang lumipas. 2025 na, January. Mikey Williams balik Pilipinas para sa Strong Group Athletics na magka-compete overseas. And then nagpakita si Mikey sa isang TNT game. Sa interview, sinabi niya na gusto niya pa rin maglaro para sa team. Pero kahit na meron siyang ganong sinabi, walang nangyaring progress. Team manager Jojo Lastimosa eventually said, si Mikey ang kailangan magpakita ng willingness. Hindi raw sapat na gusto lang. Kailangan merong follow-through at merong action. So years have passed and wala pa ring progress. Literal na stalemate ang nangyari. And kagaya kay Bobby Ray Parks, si Mikey Williams at yung kontrata niya ay isang asset na nakaupo or naka-freeze para sa TNT. From the corner, Gamondan! And the ball Brownlee. Thompson for immortality! No! Oh! He loses it to the sideline! Brownlee fakes. Brownlee for the tie! No! And TNT wins the Commissioner's Cup! And ngayong 2025, panalo sila sa unang dalawang conference. Of course, they're trying to go for a Grand Slam. Kumbaga, it is the time to make a decision. Whether ibibigay na ba nila ang gusto nila kay Mikey o ile-let go na nila. May 2025, it finally ends. After an 18-month absence, Mikey Williams is finally returning to the PBA. But this time, it won't be with TNT. After ng trade, walang farewell post, walang thank you, walang pamensahe. Matapos ang halos 2 taon ng uncertainty, Mikey is finally out. TNT chose to move on and test their chances para sa kanilang Grand Slam. As of recording this, hindi pa pumipirma si Mikey Williams ng kontrata with Converge. And ang TNT naman ay nasa kalagitnaan ng semifinal series nila kontra sa Rain or Shine. Several wins away from a Grand Slam. So ang kwento ni Mikey Williams tsaka ng TNT, this is a story na yung basketball kind of takes a backseat. Kumbaga itong kwento na to, it's really more about the personalities and kung paano siya hindi nagtugma sa bawat isa. Tungkol ito sa communication, tungkol ito sa ego, tungkol ito sa priorities, at sa kung paano hindi nagmatch ang dalawang strong personalities kagaya ni Mikey tsaka ni Coach Chot. And ganoon talaga sa basketball, hindi laging 1 + 1 = 2, hindi laging, black and white, hindi laging plus or minus. Maraming areas ng basketball na hindi lang specific to basketball. Na-experience ko na to, na isang pinakamalaking revelation sa akin sa coaching is kailangan mo ring i-manage yung ego ng players mo. And speaking of ego, there's a lot of players with different personalities. That's normal kasi mga tao tayo, iba't iba tayo ng personalities. And isa na yon sa factors na kailangan mo i-consider. Whether player ka or part ka ng management or coach ka. Minsan kahit gaano ka talagang kagaling or kahit gaano kagaling yung player, if hindi lang talaga tugma for some reason, hindi lang talaga tugma. So for Mikey and Coach Chot and TNT, ganito yung nangyari na once na masira yung trust, once na magkaroon ng bahid, there's no going back. Talagang mahirap nang bumalik pa rin sa dati. And sayang, pero 'di ba, hanggang sayang na lang tayo. Been taking
taking it slow. Been minding the road, been looking out for every bump and pothole. Got eyes open wide.